Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highlycom Works. Sa araw na ito ay gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo kung paano po mag-change ng VLAN or change ng SSID, pangalan po ng ating modem na nabili po sa atin. So ang video na ito ay para po talaga sa mga client natin na nakabili po sa atin ng modem na blue firmware na tinatawag po natin na modem Wi-Fi 6. No? Para mas madali, ginawan ko ng video para makita nyo din. At okay din to para sa mga hindi ko client na hindi nila alam paano mag-change ng SSID at nang sa ganun ay makatulong din po sa inyo. Shoutout nga pala sa lahat po ng ating member ng atin pong pa-shoutout. Maraming salamat po sa atin pong nag-join, no? Sa atin pong pa-shoutout sa atin pong YouTube channel. Tayo po ay nasa 95,000 subscribers na po. Maraming salamat po talaga sa mga bago pa lamang po sa atin pong YouTube channel ngayon. Ay pa-click naman po ng atin pong notification bell para ma-aware kayo sa atin pong i-upload ng mga video tutorials. Ganun din ay huwag niyong kalimutan na i-like yung ating video, i-share yung ating video at pinaka-importante sa lahat ay syempre mag-follow po kayo sa akin. Okay? So simulan na po natin mga kaibigan. So, ganito lamang po ang atin pong gagawin. Ay same lang din naman po ito ng 5B5, no? Yung blue firmware ng 5B5. At saka modem Wi-Fi 6, 1 times 10 by 1 ata or 10. So, ilagay ko na lang po yung tamang model po na atin pong ginagamit ngayon. So, ganito lamang po yan mga kaibigan. Nakikita nyo po sa screen. So, ilagay po ninyo ang modem po ninyo. Lagyan po ninyo ng power supply. At nang sa ganun ay mag-power on po ito. At nakikita nyo sa screen, nagbi-blink yung red light po dyan. Kasi hindi ko pa siya na upstream yung port niya. So, yung iba na nakabili sa atin na wala pong red light, okay lang po yan, no? So, ilagay nyo lang po diyan sa LAN 2, LAN 1, or depende po sa inyo. Much better sa LAN 2 na lamang po mga kaibigan. So, ngayon, nakuha mo na yung modem, gusto mo palitan ng VLAN ID or SSID pangalan. So, ang ginawa mo ay, ang gagawin natin ay ganito. I-power on mo yung modem. Tapos kung gamit mo man ay laptop or desktop, ay pareha lang din po yan, no? So, syempre, kumuha ka ng LAN cable at ilagay mo sa port 2 or kahit saang port po dyan or LAN ng ating modem, papunta po sa laptop port sa laptop po natin or sa desktop po natin. Kung wala pong port yung laptop po ninyo, ay gumamit po kayo ng USB to LAN. Kung wala naman, maghanap po kayo na meron. So ngayon, kapag connected na po tayo at nakita nyo po na meron na pong light green yung pong power, yung WLAN at saka nag-blink din yung LAN 1 natin, ay yung gagawin natin una is ganito lamang po mga kaibigan. Okay? So, ilalagay ko lamang po siya ngayon sa LAN 2. So, kung makikita nyo po dito, wala siyang reaction. Minsan, makita mo mag-pop up ang sign in or dito sa right side natin, hindi nga po siya nag-pop up dito, no? Pero ganito yung gagawin natin mga kaibigan. Pag ready na, yung default IP niya is 192.168.100.1. So, ayan, same lang din po yan ng 5B5, no? So, click enter. Siyempre, sa browser ho tayo. Ito po ang makikita po ninyo. Ito nga po pala ay 1/610, no? Ito po, ayan, makikita nyo po sa screen. So, ngayon, pag na-testing mo na hindi siya gumana, kasi nga, pag testing mo ng IP address niya, pag input mo ay hindi po siya nag-appear. Ito, hindi po siya nag-appear. So, makikita nyo lamang po is blanco or white lamang po yung makikita po ninyo. Yung gagawin natin is mag-static po tayo, okay? So, paano gawin yun? Sa mga beginner, mga bagong client natin, pupunta kayo dito sa network settings. Ito, sa network natin. Okay? So, kung wala naman po kayong ganito, i-search po ninyo dito sa baba, dito banda. So, dito lamang po tayo para mas madali, click ninyo ang network. Ayan. So, makita natin dito, hanapin nyo po ang change adapter options. Ito po, dito po sa right side. Ito po yung nakikita ninyo. Kung minsan naman ay hindi nyo makita, i-search na lamang po yung change adapter options. Ayan. So, pag-click ko itong change adapter options, mga ibigan, ito yung makikita natin. So, makita natin dito yung ating pong Ethernet. Ito, Ethernet pala. So, right click. Tapos, click natin yung properties. So, hindi mo makikita to pag hindi mo na right-click tong Ethernet. Click properties. Tapos, punta ka dito sa Internet Protocol version 4, TCP IP version 4 o V4. So, double-click natin yan or click properties. Ito yung makikita natin. Ayan.
So, nakalagay siya sa obtain an IP address automatically. So, pupunta tayo dito sa use the following IP address. So, bakit natin static para makafocus, yun po pag login natin ay walang interruption na magaganap. So, IP address 192, sundan nyo lamang po maibigan, 168.100 kasi yan po yung IP default ng ating pong modem. So, wag 1, lagyan natin ng 5 or kahit anong lagay natin dyan. Sundan nyo lamang po yung ating pong ginagawa ngayon. Okay, so click yung subnet mask. Pag-click natin ng subnet mask, makita nyo po dito yung mga numero. Automatic po yan. Hindi na po kailangan natin pang i-input po dyan. Okay? So, sa default gateway naman maibigan, lagay nyo lang po yung 192.168.100.1 or depende po sa inyo. Pwede din po hindi natin lagyan pero lagyan lamang po natin. Click OK. Tapos, close lamang po natin to at balik tayo sa browser ho natin. Ito. So, type natin yung default IP niya, 192.168.100.1. So, click enter. So, ito yung makikita natin. So, yung default username dito mga kaibigan is Telecom Admin. Okay? Ito, nakita nyo po. Telecom Admin. So, yung password naman niya is parang binaliktad yung Telecom at saka Admin. So, yung password is Admin Telecom. Small letter po lahat mga kaibigan ha. Again, yung password is Admin Telecom. Click login. Ayan. So, pag login natin, ito yung makikita natin. Kung ito yung makikita natin, click nyo lamang po yung exit mga kaibigan. Exit lang ho natin. Ayan. So, pagdating natin dito, click nyo po yung advance. Itong advance. Pagkatapos, makita nyo po dito yung WAN. Okay? So, WAN. For example, i-delete ko lamang po maibigan kasi di po ganun yung makita ninyo kung galing sa akin. Pero kung di galing sa akin at bago pa yung modem, ganun yung makikita ninyo. Delete ko lang siya. Lagyan ko lamang po siya iset ko lamang po siya. Okay? So, example, VLAN 22, lagay ko dito. Okay? So, gawin ko lang siyang 14. Lagay ko dito 14. Okay? So, hindi ko siya standalone na So, wag niyo lang pong sundan ito maibigan kasi siniset ko lamang po siya sa mga client ko dyan. So, ito na yun. Set ko lamang po bago ko po mag-proceed doon po sa instruction ko. Okay, so wag niyo pong sundan ito sa mga client ko. Pero kung baguhan po kayo at bago po ang modem ninyo, ay pwedeng sundan. Ganito lamang po ang paggawa ng ating AP or access point mode or gawin nating access point sa atin pong mga piso wifi na naka-VLAN. So, masyadong mabilis, di ba? Pero makukuha nyo po yan, slow motion nyo lang po. So, ito, hindi ko ito yung names dito, okay? So, kadalasan, lagay ko lamang po dito is Highly Piso Wi-Fi. So, i-open ko yan, click apply. At ganun din sa dito, Highly Piso Wi-Fi. So, lagyan ko lang siya ng 5G. Example, hindi ko siya i-bind yung dalawang band. So, separate ko siya. Lagyan ko ng palatandaan 5G. Open ko siya kasi kailangan walang password kasi gagamitin natin yan sa atin pong piso wifi. Dito sa maintenance, di ko siya i-upstream muna kasi para magiging sample kasi di-disconnect to, no? So, pag ganito mga ibigan, balik tayo. Ayan yung makikita po ninyo. Click yung advance. Okay? So, mapupunta ko kayo dito sa WAN configuration. Ito sa taas. So, dito, may nakalagay na nandito. I-click mo lang to. Ayan, i-click mo yan kasi para makita mo dito sa baba. So, ganyan yung forma. Sample, gusto mong gawing VLAN 22 kasi nag-transfer ka ng software. Pwede kasi siya gamitin. So, meron siyang VLAN 22 na gusto mong gamitin. So, VLAN 22. Kung nag-conflict, yung sample, VLAN ID, yung purpose mo na mag-change VLAN ID kasi conflict sa iba. So, dito mo gawin yan. Ayan. Tapos, click yung apply. Okay? Sample 22. Click natin yung apply. Ayan. So, ganun lang siya kasimple. Makita nyo, na-change na po yung VLAN ID. Balik ko lang sa 14 tapos click apply natin. So, ganyan ang pag-change ng VLAN ID. Okay? So, ngayon naman, paano mag-change ng SSID? So, pupunta tayo sa, yung SSID mga ibigan, yun po yung pangalan ng atin pong modem na ginamit po natin sa atin pong indoor, no, na sa piso wifi o saan man natin gamitin. So, WLAN or WLAN. So, click yan. Makita nyo po dito 2.4 GHz yan, basic network.
dito natin siya i-change. Ayan. Sample, gawin mong change natin na Juan. Ayan, Juan piso wifi. So, click mo lang apply sa baba. Automatic yan, maibigan, mag-change po yan. So, sa 5G naman, ito, dito mo i-click. Lagay ko dito is Juan piso wifi. Click ko lamang po yung apply. So, ganun lang kasimple. Huwag mo nang, ito sa upstream kasi, naka-port 1 na po yan. Yung pong binili ninyo sa akin. Pero kung hindi po ninyo yan nabili sa akin at bago pa lang po, ilagay nyo dyan port 1, tapos click apply, tapos madi-disconnect kayo, okay na yun. So, mawawala na yung red light blinking sa modem ninyo kasi naka-upstream port na yung atin pong modem, maibigan, sa LAN 1. So, yun lang. Ganun lang siya kasimple, mga kaibigan, no? So, sana ay may natutunan po kayo at pasubscribe naman po sa ating pong YouTube channel. Huwag po nyo kaligtaan na mag-like, mag-share po ng ating video at ang pinaka-importante sa lahat na i-hit po ninyo ang ating pong notification bell para po sa maging aware po kayo sa lahat po ng ating pong mga bagong i-upload na mga video tutorial. Again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.